Saka ang nakakatawa nga dito, kahit ganyan kasimple lang guys yung game, di ba? Hindi alam mo yung minsan nakaka-addict pa din. What's up YouTube? Chin here, back at it again and welcome back to the channel guys. So today, we will be reviewing another NFT game. And bago ang review natin, make sure na nakapag-sign up na kayo sa Google Forms natin. Link to that will be in the description of the video para makasali kayo sa hashtag All Out Giveaway Episode 1. Make sure to be active din sa channel natin. Like, comment on what you think about the video and then put the hashtag All Out Giveaway Episode 1 para makasali kayo sa mga raffle natin. Okay? So without further ado guys, let's get it on. Intro! Okay guys, so landing page ng Idle Cyber, link will be in the description of the video including yung mga socials nila. Ayan yung nakikita nyo sa baba. May Twitter sila, may Telegram, and may Facebook. So, konti lang naman din na makikita natin dito sa website. Taking, buy box, and marketplace. Magkano ang ngayon? Kasi dito sa buy box, makikita ninyo guys, wala na yung baga tapos na yung nila, yung gimmick nila dyan sa adventure pack. So, marketplace na ang babagsakan natin. So, magkano ang pinaka-lowest? Ayan. Common na card is 75 AFK and papakita din natin ang presyo ng AFK ngayon. Refresh natin para ayan. So 0.026121 ang presyo. Bagong-bago lang yan guys. Kaka-launch lang din nila niyang gimmick na yan. So yan, pwede ninyong gimikan dito yung mga NFTs na pwede nyong gamitin doon sa game. Ngayon papakita ko sa inyo mamaya yung gameplay niya. Okay, it's very very simple lang. Sa idle game, AFK talaga, as in literal AFK pwede. Away from keyboard. Sa mga hindi nakakaalam, away from keyboard. So kahit mo lang, start mo lang yung game, lapag mo lang yung cellphone mo, okay na. Yun na yun. Okay, so yan. Kita nyo dyan, 75. Tapos may rarity dyan. Makikita ninyo yung rarity dito sa baba. Ayan yung, quality, tier. Ayan yung And then yung price, pwede mo lagay yung price mo, quality, element, and yung class. Ayan, pwede mong gamitin yan. So mamaya, ipapakita, parang ang dating niya kasi parang feeling ko parang yung tower defense, yung gumaganon-ganon na dapat hindi ka maabutan. Parang ganun ang gameplay niya eh. So, meron siyang free na parang 5 mamaya na na hindi NFT eh. Parang trial trial characters lang na pwede mong gamitin for one try. So, para may pakita ko din sa inyo yun, gagawin natin yun mamaya. Okay? So, proceed tayo guys sa presentation. Meron tayong PowerPoint presentation para dito. Okay, go. Okay, so bago tayo mag-start guys dito sa presentation, just an additional information. March 10 will be yung third na nila na Cyberbox sale round. And then yung mystery pack is $12. So 12 BUSD. Unlimited ang quantity ng boxes for 7 days. And then expert pack will be 200 BUSD, 500 boxes in 7 days. Ang nila, so may limit yung expert pack. Then yung elite naman nila is 400 BUSD, 100 boxes lang yan in 7 days din. So, kumbaga limited yung yung mga packs. Tapos, yung per user, so hindi unlimited yung kumbaga sa mystery pack pwede. So kahit ilan na bilhin niyo okay lang. Pero yung expert pack meron lang limit ang bawat isang user na 5 packs. Then elite pack is 3 packs lang per user. So kumbaga hindi kayo makakapag-hoard na bibili kayo na sobrang dami tapos i-flip niyo. So hindi po pwede. Ang lang kumbaga may limit lang yung elite at yung expert. Okay? So BUSD ang kanilang gimmick na pwede ninyong gamitin para mag-purchase. So mag-prepare na kayo kung sakali mang interesado kayo dito sa project na to, pwede na kayo mag-prepare ng BUSD nyo. And ito, kumbaga yung nakikita nyo sa screen, umpisahan muna natin kasi diba sinasabi ko sa inyo, pagka mga gantong mga projects, malaking bagay para sa akin yung nakikita ko kung sino yung mga VC or mga launchpad or mga investors per se. So yan, yung mga iba hindi natin alam, pero itong OIG, ayan, sikat yung na yan. So may Infinity Capital din sila. Ayan, makikita ninyo. Tapos meron din sila nung TK Adventures, Raptor Capital, and yung mga iba pa. So again guys, nakikita natin yan na nakalagay dito. Like what I have said dun sa live stream natin na kung nakapanood kayo or nanonood kayo na live stream natin, every weekend yan, nagpaparaffle din tayo dyan. Sinabi ko guys na i-check ninyo kung may investors or may backers yan, salihan ninyo yung Telegram or yung Discord nung nung VC or nung venture capital na yon or nung launchpad, yung mga backers na yan. I-check nyo kung legit ba
ba, project ba nila talaga si Idle Cyber or project ba nila itong NFT game na to or something like that, para sigurado kayo na hindi lang imbento na nilalagay lang nila yung mga logos ng mga backers natin. Okay? So, simulan na natin guys. Si Idle Cyber. Okay? So, ito yung table of contents. Forward na natin yan. Tuloy-tuloy na natin about Idle Cyber. Huge content with unlimited levels and PvP mode. The game is a new kind of frontier defense and RPG heroes collection mixed in blockchain technology. So ito yung guys, I'm sure hindi na kayo bago dito sa mga ganitong game. Napakaraming ganitong game sa sa Play Store or sa Apple App Store. Napakaraming ganyan, yung mga tipong mga paikot-ikot lang na ganon. Ang nakakaano dito kasi guys, kumbaga kahit ganon kasimple yung laro, parang napaka-addicting niya. Ayan, makikita nyo, art style, cyber, operation system, iOS and Android and PC meron din. Check nyo yung iOS and Android guys, working na siya. Okay? Check ko na din yan, and ipapakita ko sa inyo is yung PC version. So art style, cyber, category, NFT, P2E, blockchain, Binance, smart chain. So BSC siya. Ages 8 and up ba? Meron pa siyang ganun, no? Gender, everyone. Okay. So main net release date Feb 22, 2022. So ilang days pa lang niya. Kumbaga batang-bata pa tong project na to. Silipin ninyo to guys. Baka sakaling pumatok or sakaling magustuhan ninyo tong ganitong gimmick ng NFT. So makikita ninyo guys, nakatingin ako sa sa isang screen ko kasi nandun yung sa presentation nung PowerPoint. Okay, so established in 2017 and registered in Singapore, BMob Studio is a mobile game production company. So ito na guys, like what I mentioned before, doon na papunta kasi yung mga game creators, di ba? Kumbaga yung mga big game creators na pupunta na rin dito. Though maraming mga small creators lang na mga indie or mga freelance, kung ano man ang gusto niyo tawag sa kanila. Marami ng mga gumagawa ng games. Kaya hindi niyo rin talaga maiiwasan yung mga tulisan, yung mga nagra-rug pull or something. Yun ang iingat-ingatan natin. Okay, napakaraming ganyan. Pagka may sumisikat na something, laging nag-aano yan mga oportunista. Okay, so game launcher finalist from Google Singapore 2019. Ayan yung mga nila guys. 2018, BMob joined Google IGA Singapore contest and was honored to be selected for training and development. Within 5 years of operation, BMob has produced more than 10 games of various genres, midcore, casual, puzzle, etc. So si BMob guys, hindi na yan bagito or baguhan sa paggawa ng mga games. Meron na ako mga ganyan na mga ni-review na din ng mga kumbaga sikat sa isang bansa. Sikat yung mga games nila na ginagawa nila doon, and then nag-venture na sila into NFT play to earn game. Okay? So yan yung mission and vision nila or mission and objective. Balikan na lang ninyo guys. Ilalagay naman natin yung link dun sa description or i-rewind lang ninyo and then i-pause ninyo para kung gusto ninyong basahin kung ano man yung mga gimmick doon sa slide na yon. So yan, successful fundraising, $1.5 million for the project. So para sa Idle Cyber, $1.5 million guys. Token is AFK and was listed on PancakeSwap November 3rd of 2021. So last year pa. And then MEXC November 19th, 2021. So kung hindi pa kayo familiar kay MEXC guys, parang Binance yan na exchange. Okay, meron din akong link na referral link para magkaroon kayo ng 10% discount sa lahat ng mga transactions ninyo na may fee sila. Ayan. Okay. So 200,000 plus members on Facebook, Telegram, and Twitter. First flash sale, 2,000 Cyberbucks sold out within 30 seconds. Wow. 30 seconds on Marketplace. Grabe yun End of alpha test on the 26th of December 2022 with the participation of 6,000 whitelisted users. Event launched with a total prize pool of $25,000 US. Sa tingin ko guys, hindi basta-bastang game tong tong Idle Cyber na to guys. Kumbaga may ibubuga. Pero may din, yun nga, medyo na tayo, siguro na medyo traumatic yung mga nakaraang araw or linggo. Dahil nga parang ang dating is yung mga nguyen ang apelido or may nguyen sa pangalan na babrand na kumbaga kasama sa parang yung mga shady or sketchy na mga games na lumalabas nitong mga nakaraang buwan, linggo o yan, yung mga ganyan. Kaya syempre, always do your own research pa rin. So papakita ko sa inyo mamaya yung yung team
nag-face reveal din naman sila. So, makikita ninyo kung sino-sino yung mga tao behind this project. Okay, so yan yung mga milestones nila guys. Check nyo lang din. Next would be, tingnan natin. Ayan, roadmap. So, quarter 4 of 2021, AFK IDO. Then NFTs item selling, alpha internal test on testnet, alpha whitelist test on testnet, and then CEX listing. Tapang nila guys kasi yung quarter 4 of 2021, yung December, yan yung yung crash ng Bitcoin. Kaya maraming mga games ang nag-postpone muna ng ng IDO sa TGE. Dahil kumbaga pinapahupa muna nila at pinapabalik nila sa normal yung crypto na kasi talagang guys, bagsakan talaga hanggang ngayon. Sana makabawi. Okay, quarter 1 of 2022 staking marketplace release, closed beta on testnet, and then open beta on testnet, NFTs item selling, and arena. Ayan, quarter 1 of 2022. Ngayon yan hanggang ngayong buwan. Ito yung last month ng quarter 1. So, yan yung mga nila, mga gimmick nila ngayon. Quarter 2, World Boss, World Tournaments, Guild launching, Red Zone, real-time PvP. So, malalaman natin yan kung ano yung magiging gimmick nila sa PvP. Ganun pa din ba? Parang idle game pa rin ba na parang isang clip lang, bahala na sila maglaban? Or meron na yung skill-based game ba? Parang ganun, di ba? Hey, so quarter 3 of 2022, dual mode, hero trial, and tower rush. Then quarter 4 of 2022 is the Players Island, tournament events, and guild war. So Players Island, so tingin ko kung parang kumbaga parehas, similar to land. Yung Players Island. Tingin ko lang palagi ko ganun yan paglabas. Okay, business model. Pwede ninyo rin i-check yan during your spare time. Token burning mechanism. Yan. Importante to kasi dito din nakasalalay yung price ng token ng isang game. Okay, so in Idle Cyber, NFTs are not born but only lost through cyber evolution. So na-evolve. Kumbaga parang ang dating yata dito is para magko-combine ka. Siguro parang ganun ang gimmick nila, di ba? Players will use cyber as material to increase the tier for other cybers. Yan. Yan yung sinabi ko. Okay. So this mechanism will contribute to avoiding NFT inflation. Yan. Magandang yan. Kumbaga magandang burning mechanism yan para hindi parami ng parami. Diba? Hanggang sa kumbaga sobrang dami ng NFTs. Yung token price kumbaga nagsasuffer na. Okay. So AFK is their governance token guys. Total supply is 790 million AFK tokens. Then ang utility token is idle. Okay, so used for item gears purchasing, heroes, items, gears, updates, and trading and rewards. So total supply is unlimited. So kung i-compare ninyo yan guys sa hype ng mga games ngayon, sa Pegaxi, si AFK, si PGX, sa utility token, Vis is idle naman para sa kanila. So parang ganun yung nila, kumbaga comparison. Then play and earn in Idle Cyber. Ayan, makikita ninyo. Players need to buy cyber boxes sold on marketplace to build squads and participate in different game modes. Campaign PvE, player pass level by defeating the boss. Then arena, players fight with other players squad. So PvP yan. Tournament PvP, may ganun din sila. Kumbaga parang leaderboards din yung mga gimmick niyan. Then daily quest. Yan yung players complete daily task, check-in, upgrade, etc. para makakuha kayo ng daily rewards ninyo. So yun yung isa sa ways of earning ninyo dito sa Idle Cyber. Then other modes will be developed in the future, tower climbing, clan, world boss, etc. So yung sa roadmap nila yan. Then Summon Cyber. So next will be Cyber Evolution, yung kanina pinakita ko sa inyo. So yan yung magko-combine kayo, parang fusion, parang ganun ang gimmick niya. Pero evolution ang term na ginamit niya. So meron silang 5 classes: Bastion, Assassin, Marksman, Netrunner, Techie, and then 6 elements. So may Nature, may Machine, Hacker, Chemistry, Missionary, and Fallen. Marami ding gears. So yan, pwede nyo bihisan yung mga mga NFT ninyo, yung mga equipment na nandyan, and then 40 plus cybers. So may mga boost items din dyan, barrier, landmine. So yan yung mga pwede ninyong ma-loot din and mabili sa marketplace. Okay, so yan yung sa gameplay niya. Then how to earn.
Play, earn MAFK, and then MIDL or IDLE. So idle and AFK yan. Tapos, ko-convert ninyo to AFK and idle. So, kumbaga yung MAFK and MIDL, yun yung nasa loob pa ng game eh. Pagka nilabas na ninyo, yun na yung AFK at saka idle na parang ready na para i-convert into fiat or kung ano man yung choice ninyo na token na pag-convertan sa kanila. So, conversion rate, 100 MAFK is equivalent to 1 AFK. Conversion fee will be required pero hindi niya sinabi rito. Then 100 MIDL is equivalent to 1 idle. So, conversion fee will also be required. And then, ayan guys, take note ninyo, hindi 1:1. Okay? 100:1 ang gimmick nila. Next, Cyberbox, 4 types of boxes on the marketplace. May mystery pack, adventure pack, expert pack, and yung elite pack nila. So, nandyan yung mga prizes na ano ninyo dyan. So, yung, ito din, yung ano guys, anong tawag dito? Yung mga parang kumbaga probability or chances of getting yung different na rarities natin. So, ayan. Hindi ko pala nailagay yung highlighter. Ayan. So, yan Bagay yung mga yan. Depende yan. Makikita ninyo dito, pag elite pack guys, nasa S or SS lang ang pwede ninyo makuha. O, di ba? Ang taas. Kaya lang medyo may presyo. Yan ang doon. 200, 400 USD eh. Ayan 20,000 pesos sa atin yan. So, Cyberbox will be sold in AFK. In the amount of AFK will vary depending on the time of sale but will be priced based on USD. So, yan. Number of cyber. So, yan yung nila dyan. The next, AFK general information. So, token name, Idle Cyber. AFK yung ticker niya. So, check nyo na lang din yan. Ito yung token distribution. Para sa mga nag-private sales. Strategic sales, public. Yan yung mga nila. May 3 months cliff. Diniscuss ko din yan guys sa mga previous na mga mga contents na ginagawa natin kung ano yung ibig sabihin yan kasi hindi nyo agad-agad makukuha yung full token ninyo na 100% once nag-purchase kayo. Okay, so balik tayo sa website nila guys and then tingnan nga natin, silipin natin sa playtoearn.net. Ito tinitingnan ko din to guys para sa sa mga games na mga nire-research natin kung ano yung mga pwede nating reviewin and everything like that. So si Idle Cyber, chinek ko na din kung nandyan. Number 201 siya. Mas mataas siya guys kesa kay Gods Unchained. Si Gods Unchained 213. Si Farm Me nasa 206. So may mga kilala tayo mga title ng mga games na mga nasa mas mabababa siya. Big Time nandito lang sa 231. And Ethereum to guys Medyo yan, malaki din game creator yan. Pero again yan, playtoearn.net kung gusto ninyong mag-check din and sumilip kung ano yung mga biggest gainers, anong trending, and kung ano yung mga gimmick na nangyayari sa larangan ng NFT games. And check nyo yung playtoearn.net. And then tingnan natin, lastly, yung gameplay ni Idle Cyber. Okay, so si Idle Cyber, kailangan mo lang pumunta sa play.idlecyber.com, yung website. Then yan, makikita na ninyo dito. Same lang naman siya kung ano yung nakikita ninyo doon sa mobile. Ngayon, ang gagawin ko guys, magsiset up ako ng sarili nating account para bigyan niya tayo ng parang kumbaga pang-testing, unang hataw lang natin. So, yan, username, siguro Chino lang lagay natin. Chino. Tapos lagay natin yung email and yung preferred password natin and then balik tayo. Okay, so magsisend siya guys ng activation code doon sa email ninyo. Lagay lang ninyo yung activation code and then pwede na ninyo siyang itry. Okay, so yan, naka-register na tayo guys. Tingnan natin, tap to play. Ayan Ito yung ibibigay nila sa inyo para masubukan ninyo yung laro. Okay, so click nyo lang yung campaign. And then ayan yung baga parang adventure niya. Okay, so subukan natin guys. Campaign, tapos itong 1-1 ang ating gigimikan. Ayan, nakasetup na yung mga natin yung mga pang test natin. So, natin to edit. Currently, these are free cybers for players to experience. You need to link your wallet address with Idle Cyber's marketplace to play the NFT version. So ito guys, pwede to sa mga scholars. Okay? So pwede siyang ipa-scholar kasi nga pagka nasa phone, okay, ang kailangan lang ni scholar is yung email at yung password. Ngayon, si manager,
yung ano niya, kailangan i-connect niya doon sa doon sa website dito. Ayan, dyan. Tapos pag kinonect niyo dyan yung wallet ninyo, ayan, connect natin. Pag kinlik niyo dito, pakita ko sa kabila. Ayan. Click niyo yung account and then i-link niyo yung account na nasa dito para mag-synchronize yung mga NFT ninyo dito sa wallet ninyo at saka doon sa account ninyo ng Ideal Cyber. Okay, so yun yung pwedeng kumbaga scholar ni Ideal Cyber. So let's go and try itong gimmick niya. Yan. Okay, so back na tayo at start na natin yan. So ganito siya guys. Ayan. Diba? So hindi nyo na kailangan hindi nyo na kailangan galawin. Pabayaan nyo na lang siya. Ayan, may dadating na mga kalaban. Tapos titirahin niya lang ng titirahin yan. Ayan, kumbaga hanggang sa maubos yung mga waves. Diba? I'm sure guys, at one point in time nakapaglaro na kayo ng mga ganyang games sa mga phone ninyo. Sa Play Store at sa App Store. Napakaraming mga ganyan. Saka ang nakakatawa nga dito, kahit ganyan kasimple lang guys yung game, di ba? Hindi alam mo yung minsan nakaka-addict pa din. Inuulit-ulit mo, nagugulat ka na lang 30 minutes ka nang naglalaro. Parang sige ka para na sige, parang go lang, parang ang lakas-lakas mo hanggat di ka natatalo. Push lang ng push. So, eto guys, ayan yung gimmick niya. And then daily quest para makakuha kayo ng ang tawag dito nung mga tokens, 'di ba? Yung utility token niya. And then ROI guys, mga 15 to 30 days siguro, depende siyempre doon sa ninyo, doon sa makukuha ninyong rarity nung cyber ninyo. So mas magandang rarity ang makukuha ninyo, mas mabilis kayo makakapag ROI kasi siyempre mas mataas yung yung pag-generate nung mga tokens, or kumbaga mas mabilis ka makakatapos din ng mga games. Ayan, mas marami ka rin matatalong mga ganyan. Ayan, wave 4 of 5 na to. So pag natapos siya, mag-wave 5 na yan, wave 5 na. So last or final wave, ayan ang gimmick niya. So ganyan lang kasimple guys. Ayan oh, di ba? Wala naman akong kailangan pindutin. Inababayaan ko lang siyang tumira at sige lang na sige. And merong boss na nasa mukhang dito tayo matatalo guys. Ayan na po, tinitira niya na po yung mga cyber natin. Tignan natin kung malalagpasan natin. Mukhang mapapatay pa natin to, pero tignan natin kung aabot at mapapatay niya yung mga robots, mga cybers. Mukhang panalo tayo guys. Ayan. Okay, so nanalo tayo. Checking data daw. Ayan, so iyan na natin, home. Ayan, 3 of 3. So campaign nyo, ayan yung 5. Okay. And then kung titignan niyo to XP, nakita nyo 0 pa din. So kumbaga pagka naglalaro kayo nakakakuha kayo ng XP para doon. Okay, so yan yung mga special na guys, mga items pa. Ito yung M-Idle at saka yung M-AFK. Then yung mga packages, kung meron man kayong biniling packages na nakasync doon sa wallet ninyo. Then ayan, yung team. Okay, so ganun lang din naman ang gagawin nyo ulit. Wala pa yung arena, so campaign, and then yung 1 of 2 naman ang babanatan ninyo. So same katulad ng ginawa ko kanina. Click nyo lang yung start, pabayaan nyo na siyang, pababayaan na natin siya na tumira lang ng tumira. Okay? So yun si Ideal Cyber guys. I hope nakatulong para makita at magka-idea kayo kung ano bang gimmick nitong Ideal Cyber na to. At parang napakaraming bumili dun sa unang drops. Okay? And syempre guys, bago matapos tong video na to, make sure na nakapag-sign up na kayo doon sa Google Forms na nilagay natin para makasali kayo doon sa hashtag All Out Giveaway Episode 1. Nasa baba, nasa description natin yung link para doon. Make sure to be, matatalo tayo dito. So make sure to be active guys sa ating channel. Like, comment on what you think about the video. Okay ba to? And then put that hashtag All Out Giveaway Episode 1 sa dulo para makasali kayo doon sa raffle natin itong tablet na to, and yung weekly raffle na ginagawa natin na kasama yung yung community. Live stream tayo every Sunday yan. Nagpaparaffle tayo. So
tinitingnan natin kung sino yung mga NFTs na po pwede natin hingan ng mga pang-pledge na paparaffle para sa inyo. Okay? So hanggang dito na lang muna guys. I will see you on the next. I'm out. Peace!